We thought na kapag tayo nag-post sa social media, it could help. Oo, nakakatulong siya in other terms of accident, but not in fire. Instead na ang tao ngayon ay lumayo sa isang insidente, lumalapit pa. It's not about the fire also, but it's about risking their lives because they're going near. Halos araw-araw ay may naitatalang sunog sa Metro Manila. Mayroong maliliit at mayroon din namang malawakan na tumatagal ng ilang oras. Nariyang nagkukumahog ang mga residente kung paano maililikas ang kanilang mga gamit at ang iba naman ay nagtutulong-tulong na maapula ang apoy sa kanilang naiisip na paraan. Sugod ang mga bumbero para mapigilang kumalat pa ang apoy. May mga lugar na masikip ang mga daanan, kaya't hirap silang makapasok. Pero sa gitna ng pakikipaglaban nila sa apoy, ay hindi rin maiiwasang magkaroon ng mga nasusugatan mula mismo sa kanilang hanay. Kaya naman sa ganitong pagkakataon ay tumatakbo rin sa lugar ang UNTV News and Rescue Team bilang standby medic. May mga residenteng nahihirapang huminga dahil sa kapal ng usok. Kahit nasa larangan kami ng pamamahayag, ang bilin sa amin ay tulong muna bago balita. Unahin ang serbisyong makapagbibigay ng pangunang lunas sa kapwa kapag may emergency gaya ng sunog. Pagkatapos ng aming duty, ito na ang balita. Umabot sa Task Force Alpha bandang alas 12:30 ang nangyaring sunog sa Barangay 650 Port Area, Manila, habang inakyat naman sa ikalimang alarma ang nangyaring sunog sa Barangay 123 Tondo, Manila. Nagselbing standby medic ang UNTV News and Rescue sa sunog sa Barangay 650 Port Area, Manila at sa Barangay 123 Road 10 Tondo, Manila. Isa sa mga natulungan ng team ang isang fire volunteer na nagtamo ng galo sa kanyang kamay matapos itong rumisponde na agad naman nilapatan ng pangunang lunas ng team. Patuloy na nakaantabay ang UNTV News and Rescue Team sa mga ganitong mga pangyayari at nakahanda sa mga anumang emergencies na maaaring mangyari. Sa mga nangangailangan ng tulong, huwag pong mag-atubiling mag-text o tumawag sa aming hotline. Ayun, sa mainit din na. Sobrang init na. Sobrang init dahil ang dami pong nangyayaring sunog. Siguro, lagi naman naipapaliwanag ng BFP dahil din sa init ng panahon. Yes. Pero sa ngayon po, based on your observation at sa datos na rin siguro, ano po ba ang common cause kung bakit po may nangyayaring mga sunog ngayon dati sa atin dito? Iilan lang paulit-ulit lang yun ang common cause ng sunog natin. Base sa datos na nakalap natin, ang common cause ng ating sunog ngayon, nung mga nakaraang taon at mga lumipas na taon, is yung electrical fire. Electrical fire meaning dun sa mga illegal connections, maybe, addition to that, illegal connections, yung tinatawag nating octopus wiring, na hindi naman kaya ng kapasidad ng ating extension cord or ng ating saksakan, yung mga appliances na pinaglalagay natin dyan. Addition to that, yung init ng araw or yung init ng panahon, nag-overheat, nagkakaroon ng sunog. So, unang-una is yung electrical. Followed by yung open flame na tinatawag natin. Open flame meaning kandila, especially if we are living in a small house na light materials, okay? Naiwan natin yung kandila, hinayaan lang natin magliyab dyan, maybe because we are doing something, maybe nanonood tayo sa social media, isa rin yun, no? Na yung open flame, or nagluluto tayo, nakalimutan natin niluluto tayo, pangalawa yon. So, yung pangatlo is yung negligence. Negligence in terms of, for example, nagpa-plancha kasi, no? Nagpa-plancha ka, tapos may tumawag sa'yo, or may na-distract ka, naiwan mo yung plancha, o nagluluto ka, naiwan mo yung niluluto mo. Yung human error na tinatawag. Yung negligence natin bilang tao, dahil tayo busy, or sometimes we are distracted with what we are doing, nagkakos po yun ng fire. So, yun yung tatlong main cause, no? Electrical, yung open flame, at yung negligence ng natin. Nasa matagal na panahon, laging yan ang... Almost, lagi po yan. From 20
Sa datos namin, from 2021 to 2010 to 2025, parang yun lang din lagi po. Ano sa palagay nyo ang kulang sa mga kababayan natin? Bakit lagi napapanood yan? Panahon ng social media, napapanood din natin yan sa iba't ibang mga videos. Alam niyo bakit nagkakasunog po, no? Unang-una po is, habang tumatagal ang panahon, ito yung trend lang ngayon, mas babanggit ko. Yung trend kasi ngayon is, we tend to focus more, we are very distracted people right now. May cellphone ka na touchscreen, dati nawala eh. Mas nagkaroon ka ng distraction ngayon. Dahil yung pamumuhay natin ngayon ay nagiging advanced na rin, technologically, nagiging modernized. Mas gumagamit tayo ng maraming appliances, mas marami kang charge, mas marami kang ginagawa, naiiwan mo yung mga bagay na kailangan mo tutukan during that time. Isa yun sa naging problema eh. Human error, mostly mga human error talaga nangyari. Hindi siya dahil ginustong mangyari. Hindi eh. Dahil may dapat ginagawa ka na wala yung focus mo dun sa bagay na yun, naiwan mo, nagkakaroon ng sunog. Minsan, dahil gusto natin maging komportable, o gusto natin umiwas sa mga babayarin, yan, katulad yung mga nag-jumper, no? Saksak lang saksak para makatipid, or nakikisabit ng wire, nagkakaroon din ng mga ganyan, fire. Yung pong mga, doon naman sa punto na ba may mga substandard, meron po ba din kayong tinitignan na reason dahil itong linya na to, hindi naman standard yan eh? Yes, actually, isa rin naman yun sa cause kung bakit yung electrical is one of the main reasons eh. Because we tend to buy things, no? Mura. Kasi mura eh. Siyempre, saan ka ba? Sa mura o sa mas mahal? Siyempre, bibili ka ng mas mura na sa tingin mo, without proper knowledge and awareness, na yung mura palang binibili mo ay substandard. Hindi porket mura, ito ay intended for larger equipment or appliances na doon may sasaksak. Kaya siguro siya mura, no? Dahil malilit na bagay lang siya pwedeng gamitin. But sometimes yun nga, dahil extension cord yan eh. Madalas extension cord eh. Dahil ang iba sila natin, makapal yung wire eh. Baka mamaya yung rubber lang yung makapal, pero yung inside, hindi niya kaya yung capacity ng appliance. So, yung mga substandard na equipment, no, na binibili natin, maging mapagmatsyag din tayo bilang mga mamimili, no? Na hindi lang naman dahil mura, dahil nakamura ka, nakatipid ka. Oo, pero kalahati nun is yung safety ng pamilya mo or ng sarili mo. Nakabili ka nga, pero yung safety mo naman yung naaalangan. Nung nasunugan ka, mas malaki. Mas malaki babayaran mo. Mas malaki babayaran mo. So, dapat ano rin ng ating mga kababayan eh. Dapat alamin mo yung pangangailangan mo. Yes. Compared dun sa bibilin mo. Hindi pwedeng mura to, hindi naman yan ang pasok dun sa pangangailangan mo talaga eh. Tama. Sa monitoring nyo po, Sir David, anong mga lugar po ang matataas ang kaso ng sunog? Pinakamataas po, base sa datos natin na nakalap is National Capital Region. Itong NCR. Alam naman natin bakit nandito halos lahat ng establishmento, andito rin ang maraming populasyon, especially yung mga residentials natin, mga city na matataas is Quezon City, Camanava at Manila. Ang madami. Sa ngayon po, ano po yung mga nagiging programa natin? Siyempre, alam ko, pag sunog, kayo agad eh. Kayo agad ang titignan ng tayo. Part po ng programa ni BFP is yung tinatawag natin OLP. Ay, ibig sabihin ng OLP is Oplan Ligtas Pamayanan. Okay po. Ito po ay nag-iikot po ang ating mga kabomberuhan within their own area of responsibility or within their city jurisdiction. Hindi lang naman dito sa NCR eh. Sa buong Pilipinas, ini-implement na po ito, yung OLP. Nag-distribute sila ng pamphlets, information drive, education, sa mga barangay. And maliban po doon, sa establishments naman, nagko-conduct pa rin tayo ng yearly inspection, reminding these facilities or establishment, sir, kailangan nyo po mag-comply, ito po yung kakulangan nyo, i-comply nyo po. It's not for our safety, but it's for the safety of your facility or even safety mismo ng mga tao nyo, empleyado. So yun naman po yung mga ginagawa ni BFP ngayon. Sa ngayon po, Sir David, ano po yung nakikita nyo na, sabi nyo po kanina, medyo masabi natin, nag-improve tayo sa responde dahil sa dami na rin ng mga fire volunteers natin, at the same time yung awareness ng mga
kababayan natin. Pero ano po yung nakikita nyo pang kailangan idagdag din ng mga kababayan natin para mas mapabilis pa? Siyempre, ayaw naman natin ng gusto natin nag-i-improve eh. Ano pa ang kung may naisip kayo na? Meron na. Actually, pansin naman natin to. No? Pansin na, hindi na to bago sa akin. Hindi rin to bago sa isang tumawag sa nearest fire station. Kung hindi natin alam yung number nearest fire station, dahil 911. 911, pero I would recommend, no, sa ating nakikinig o nanonood, no, na alamin nyo mismo yung number ng fire station na nasa inyong lugar. Because, effective yung tatawag sa 911, pero iba-branch out niya pa yan. Yes. May dadaanan pa. May dadaanan pa. Pero kung alam mo directly yung number ng station na yan, mapa-cellphone number man o landline number, if you call them, makaka-responde sila kagad. Hindi yung pag nagkasunog, it's not for the views. Yes. No? Most of us, dahil nga, we're advancing technologically, we thought na kapag tayo nag-post sa social media, it could help. No? Oo, nakakatulong siya in other terms of accident, but not in fire. Nakikita natin, nagkasunog, marami. Kanya-kanya pang angle yan, paganda ng angle yan. Instead na ang tao ngayon ay lumayo sa isang insidente. Lumalapit pa. It's not about the fire also, but it's about risking their lives because they're going near. Paano kung may LPG doon or flammable material na pwede mag-cause ng explosion at nandun ka sa site? Hindi mo masabi na wala. Hindi mo nga alam eh. We discourage na mag-video muna bago ka tumawag. Baliktarin natin. Tawagan nyo muna ang nearest fire station or tumawag sa 911 so that makaresponde ang ating kabomberuhan or ating mga DRMs o ating mga volunteer na pag nandun na sila, ayun, pwede siguro, hindi ko naman sinasabi na huwag kayo mag-Facebook Live or mag-anything na mag-post or anything. Ang sa atin lang is gawin muna natin yung tama. Pag ginawa mo yung tama, susunod na yung mga tamang bagay eh. Okay? Saka ka mag-video kung gusto mo. Pero kung ako, huwag ka na mag-video kasi pwede ka rin maging hindrance, no? Pwede ka rin nakaharang ka doon sa trabaho, area ng trabaho nila. May risk. May risk pa rin para sa'yo bilang mamamayan or community. No? Ngayon po ba, Sir David, na kasi before naririnig natin yan, yung mga nangaagaw ng hose, yung nakikialam sa operation ng BFP, yung may sasabihin, dumating dito ang dala-dala, gasolina. Lalong nagliyab. So, ngayon po ba sa panahon natin ngayon, medyo nabawasan po ba or na-cure na po ba yung mga ganong issue? Hindi may iwasan yon kasi reactive ang mga tao natin. Especially kung ako, civilian, at nakikita ko masusunog yung bahay ko. I would react. Sabihin ko, kung ikaw ang bombero, sir, unahin mo yung bahay ko. Kasi masusunog yung bahay ko eh. Yes. Okay? Hindi yan pumunta dyan nang walang alam. Alam nila kung anong gagawin. Alam nila bakit, baka magtaka kayo, bet inuuna mo yung walang sunog. Nasusunog na tong bahay ko eh. Inuuna niya po yun dahil may rason. No? Ayaw niya madamay maybe yung bahay na masusunog pa, nasusunog na nga to eh. Iniiwasan niya lang na madamay pa yung ibang mga kabahayan. No? So sa atin, mga mamamayan, no? Iwasan po natin siguro, no? Mag-react na violent maybe or destructive doon sa trabaho ng ating mga kabomberuhan. Kasi if we would react, hindi napapaganda yung responde. Baka maybe mas maging rason pa yun na mas tumagal, magkaroon ng injury, no? Mas lumala. Imbes na makapatay tayo ng sunog or makontrol natin yung sunog, may injury pa tayong mga tao dahil nagbalak tayong mang-agaw or maybe manira ng mga bagay dahil hindi inuna yung kabahayan natin. Tandaan po natin, alam po ng mga kabomberuhan natin yung trabaho nila, alam nila kung bakit nila ginagawa yun. Hindi yan, sabi nga, science-based lagi. No? They do what they are doing. They know what they are doing naman po. Make yourself sure na safe ka bago ka rumesponde. Kasi kung ikaw mismo bilang responder ay mawala dahil sa ginawa mo, walang papalit sa'yo. Sir, alam ko pag, siyempre social media era tayo ngayon, nakakabasa kayo ng mga negative comments. Yun ba ay nagiging reason din? Minsan nakakaramdam kayo na, ano ba yan? Normal po yun eh, no? Kasi nga, sasabihin natin,
it is a normal reaction ng isang tao. Kahit ako, kung ako yung makikita ko sarili ko doon, tapos binabash ako, o binabash yung agency ko, I would react, no? But for the perspective of the BFP, no, wag natin i-provoke palalo yung mga ganung bagay. Let's make this a learning experience. Pagbutihan natin sa susunod. Kasi may nakapansin na iba na hindi natin nakikita. Hindi naman natin sinasabi na si BFP ay all-knowing or yung mga kabumberon, alam lahat nila eh. May alam kami, pero hindi namin lahat alam. Maybe the community could help, no? May suggestion sila. Receptive naman tayo, hindi natin sila, hindi nyo alam yung sinagawa namin. Maybe the community could help also to the BFP. May mapapansin na silang kamalian or maybe minor mistake na mapapaganda. We are receptive naman to that. Pero sir, hindi lang naman negative. Ako kasi nakakita ko ng mga post din. Ano naman, parang siguro, I think, ang pakiramdam nyo nun, salamat naman at may mga kababayan tayo. Tapos yung mga nakikita rin natin na yung tinatawag nilang bayanihan na lalagyan. Paano nyo inaano yung ganung mga actions din ng ating mga kababayan? Actually, nakakatuwa pag nakakita tayo ng mga ganun. Yung tutulungan yung mga, siyempre hindi makatas yung fire truck eh. To refill the fire truck, sometimes the community help. No? Yun yung nakikita natin na mataas yung awareness ng community. Alam nila yung pangangailangan ng ating kabomberuhan. Alam nilang hindi only water yan. Yes. No? Meaning, alam nila na may kakulangan. So, yung community, maganda, nakakaisip sila ng paraan kung paano tumulong. No? Even though hindi maging hadlang pa. Oo. We encourage that, but please, in a safe manner pa rin. No? Hindi yung dahil alam mo nakakatulong ka, but you are risking your life, no? In doing that. Baka mamaya nagre-refill kayo, malapit naman kayo sa fire scene. Baka maalanganan ka naman. So if we are trying to help, tumulong, or mag-save, make sure na tayo mismo ay safe. Ito nga yung isa sa namin eh. Make yourself sure na safe ka bago ka rumesponde. Kasi kung ikaw mismo bilang responder ay mawala dahil sa ginawa mo, walang papalit sa'yo. Hindi papalit yung nirescue mo. Diba, ikaw, nirescue kita, sir. Magiging bumbero ka pa pag nawala ako. Baka hindi. Diba? It took times talaga na. Yes. Tandaan natin na sa lahat naman responder, we are irreplaceable. So, let's make sure na hindi lang yung community ang safe. Na pag tayo responde, safe. If community naman, if they're going to help the firefighters sa response, make sure na kayo ay safe din. No? Or coordinate kayo, sir. Paano po kami makakatulong? Maybe that could help. Ask for some recommendations sa firefighter na nandun. So that, at least may partnership. Yun pa rin. Public-private partnership pa rin yun. Kompleto po ba ang bilang ng mga bumbero natin? Sa ngayon, kung iisipin po natin, hindi pa po. Kaya that is why we are still having recruitments every year. With that recruitment, also yung equipment. So, pantay pa rin po yan. So, it's like equipment, training, and manpower. So, sabay-sabay po yan. Hindi po natin masabi na sobra na, kulang pa, kasi nagkakasunod pa. At may mga lapses pa minsan na hindi kagad nakakarating. No? May mga lapses na minimal lang naman. No? Minimal naman. Na may kakulangan pa sa tao. Minsan, iina lang ang duty. Dahil kulang pa ang tao. May mga ganong lapses. But still, no, ginagawa ni BFP ang kanyang makakaya to do their mandate to save lives and property pa rin. Okay po. Ang mga kababayan natin, maaaring ang kaisipan, pag sinabing BFP, sunog lang yan. Meron po bang iba pang mga ginagawa ang BFP? Sabi natin, mga panahon na hindi masyadong maangat ng sunog. Ano po ba ang mga programa po natin? Ang BFP po, sa pagkakalo lang siguro, baka sa kaalaman na lahat, no? Ang BFP po ay hindi lang po pang sunog. No? We do rescue also. No? Ano pong rescue? Any types of rescue na kaya ni BFP, like height rescue, mga rope rescue, mountain search and rescue, collapse structures, and other than rescue is we do information drives. No? Nagtuturo po tayo, nag-educate tayo ng mga tao on how they could be part, no, of preventing fire, maybe preventing fire, or be part of, or become a rescuer. Pwede po yun, no? Nagtuturo po si BFP, and maliban po doon is the conduct of inspection to make sure na lahat ng establishments po natin ay
compliant to the Fire Code of the Philippines. And maliban po doon, kung nangyari man ng apoy, nagkaroon man ng sunog, nagko-conduct din po ng investigation, no? May investigador din po ang mga bombero, ang tawag nila arson investigator, no? Hindi po yan normal na bagay. Anong cause? Parang forensic. Anong cause ng fire? Paano nangyari? So yun po, no? So marami pong responsibility si BFP outside the fire itself. But yung main mandate kasi is yung fire suppression, fire prevention, fire education. Yan po yun. Yung mga dagdag na lang po yung education sa rescue. Kasi sabi nga, we are not exclusive. Yes. Dapat you're sharing it so that everyone could respond safely. And syempre, alam nila kung anong gagawin in times of need naman. Lastly, sir, baka meron kayong panawagan sa ating mga kababayan. Kung pag-uusapan ay sunog. Sa ating mga kababayan, no? Sa ating mga lifesavers, no? Ang sunog ay nariyan lamang. Hindi yan mawawala. Aksidente po yan eh. Ang sa atin lang is how we could prevent it from happening. Paano po ba natin mape-prevent yan? Taasan lang natin yung consciousness natin in terms of safety, fire safety, no? Lalo na't ngayon, alam naman natin na March, April, yan yung mga buwan na matataas ang sunog, maabot pa nga ng May eh, di ba? Alam na namin yan, huwag po tayo ma-relax. Kasi yung aksidente ay nariyan lamang, no? Hindi po alam ni BFP kung kailan magkakasunog, di ba? So si BFP, nagmamonitor po yan ng sunog. Hindi niya po mamamonitor kung kailan magkakaroon ng sunog. Kaya sa ating mga kababayan, please make sure na ating mga kabahayan ay nasa maayos na kalagayan. Alam po natin yan, yung mga common mistakes, yung mga saksakan po natin, yung mga open flame, huwag tayo maging pabaya. Yan lang naman po yun. Okay. Thank you. Yung mga diniscuss po ni Sir David sa atin, ang BFP po, kasi kami na monitor din namin ng mga sunog, nakikita namin, walang oras po na pinipili ang sunog. Pero ang BFP, wala rin oras na pinipili kung kailan sila re-responde. Kahit natulog ang lahat ng Pilipino, tulog ang mga kababayan natin, basta meron tawag pagdating sa insidente ng sunog, nandyan po ang ating Bureau of Fire Protection. Dahil yan po ang kanilang mandato. At nakikita naman po natin na yung ating mga kasama sa fire brigade, sa mga volunteers, lalo-lalo na po ang BFP, talagang masigasig po pagdating doon sa promotion para makaiwas tayo sa sunog. Ang ating po lang talaga magiging bahagi is yung suporta. Hindi pwedeng itong one way lang eh. Hindi pwedeng trabaho lang po ito ng BFP. Meron pong malaking partisipasyon ng ating mga kababayan para makaiwas po tayo sa sunog. At syempre, lahat na nakakausap natin dito sa programa, talagang mga lifesaver po. Dahil yung mga information, yung mga tips na ibinigay sa atin ni Sir David, ay magagamit po natin yan para makaiwas po tayo sa sunog na minsan ay pinaka-worst ay nagbubunga or nagre-resolve para mawalan pa tayo ng mahal sa buhay. Kaya sana po lahat ng binigay sa ating information, paalala ay sundin po natin para tayo po ay maging ligtas. At nakasama po natin sa ating programa ang isa po sa ating ka-lifesaver, ang Acting Chief Operations at Concurrent Hazmat CBRN Unit Coordinator, ang BFP SRF NHQ, si Fire Senior Inspector David Oting. Dito po sa programang Lifesaver. Magandang umaga po. Para po sa iba pang safety tips at disaster preparedness, maaari po kayo mag-subscribe, mag-follow at huwag nyo na rin pong kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. At sana po sa episode ngayon ng Lifesaver ay may natutunan po kayo na magagamit natin sa oras ng sakuna at maaari din tayo makatulong sa ating mga kapwa. Hanggang sa susunod na linggo, samahan nyo uli kaming matuto ng first aid at iba pang disaster preparedness dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po.